Kawaray ang ating homemade ice cream na napakasarap. Hindi po ako nagsisinungaling na sasabihin kong the best itong ice cream na ginawa ko. Lalong-lalo na po yung aking ubi flavor na nilagyan ko po siya ng cheese. Wow, the best. At syempre, hindi magpapahuli itong aking strawberry flavor na nilagyan ko din po siya ng cheese. Sobrang sarap at napakadaling gawin ito kasi ito ay hindi mahal ang mga ingredients na ginamit ko dito. Pinadlaw mga kawaray! Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayon ay gagawa po ako ng aking homemade ice cream. Ayan, ito ay aking pinapa-order o binibenta dito sa aking tindahan. Ibinibenta ko sa mga bata. Ayan. Ngayon, ibibigay ko sa inyo, isi-share ko naman sa inyo ang aking pinagkakakitaang ice cream. Homemade ice cream po ito. Ang una kong ingredients mga kawaray, ito ay cassava flour. Ito ay 1 cup. Tutunawin po natin dito sa 1 cup na tubig din po siya. Ayan. Ayan, tutunawin po natin ito sa 1 cup din pong tubig. Pagkatapos nating tunawin po ito, iset aside muna natin kasi ang ating ibang ingredients ang pagsasama-samahin po natin. Itabi po muna natin ito at susunod nating pagsama-samahin ay ang ating gata. Itong aking gata ay 2 cups po ito. 2 cups na gata po ito. Ayan, 2 cups na gata. 2 cups na gata. At itong gatas ko ay alas kaiba. Pagsamasamahin muna natin. And then, isa lang po natin ito. Pakuluan lang natin ng ating gatas at gata. Iinitin lang po natin to. Pakukuluan lang po natin. Pakuluan lang po natin ng ating gata at gatas. Siyempre, wag nating hayaan na hindi natin hahaluin kasi baka masunog po ang ilalim. Kaya dapat paminsan-minsan o kahit na hahaluin po natin itong ating ginagawa. Itong ating pinakukuluan na gatas at gata. Kulo na po ito at ilalagay naman natin itong ating tinunaw na cassava flour paunti-unti. Ngayon po siya. At patayin na po natin ang ating apoy. Ayan. Patayin na po natin ang apoy at palamigin na natin ito. Ito sa ating malaking lagayan, nilagyan ko po siya ng yelo, and then ipapatong ko po muna dito ang ginawa natin kanina. Palamigin lang po muna natin siya. Halu-haluin lang po natin. Para mamaya i-mix na natin ito pagka hindi na mainit. Ayan, naamoy ko na kahit na gata lang to mga kawaray. Naaamoy ko na ang bango ng ating homemade ice cream. Ayan. Hayaan natin siyang lumamig. Then, i-mix na natin ito pagka malamig na. Kung mayroon kayong hand mixer, yun ang gamitin nyo kasi mas mahirap kasi pag whisk lang ang gagamitin natin. Mas maganda ay ang mixer or stand mixer kung mayroon man kayo sa inyo. Ang 1 cup na tubig. Ayan. Itong nilagay kong tubig ay mainit po. Pinakulo ang tubig. Inilagay ko ulit dito sa ating ginawa. Nag-add po ako ng 1 cup na tubig. Ayan. Para ganito po ang texture niya. Imimix na po natin ito mga kawaray. Ayan, imimix na po natin ito. Hindi na siya mainit.
Ang purpose naman na nilagay ko po dito yung yellow para hindi na mainit na imimix natin. Ayan, okay na po ito. Imimix na natin ito. Stand mixer ang gagawin ko, ang gagamitin ko kasi marami po akong ginawang ice cream. Kung sa inyo, kung gusto nyo mag-try lang kayo, hatiin nyo lang po ang inyong ingredients. Ayan po siya mga kawaray, imimix na pagkatapos nating palamigin itong ating ginawa, imimix na po natin ito. Ilalagay ko na po dito ang ating asukal. Ito ay 2½ cup. Pagkatapos, ilalagay ko naman itong ating gatas, powdered milk. Ito ay 1 cup mga kawaray. Kahit anong brand ang gusto nyong gamitin, ng akin ay Bear brand. Paghahatiin naman natin sa 3. Dahil 3 flavor ang gagawin ko. Ayan mga kawaray, paghahatiin ko sa 3 itong ating ginawang ice cream. Paghahatiin ko sa 3. Ayan, hindi ko na siya sinukat. Alam ko namang pantay-pantay na siya. 3 hati po ito. Ayan, ang una kong flavor na gagamitin ay mangga. Maglalagay po ako ng 1 teaspoon flavor. Ayan. Ito ay mangga. Ito mga kawaray, nabili ko siya sa Shopee. Ito ay Bakersfield na flavoring. Ito ay napakasarap mga kawaray. Kahit sa cake nyo gamitin to ay sobrang sarap. Ayan po siya. Ayan ay 1 teaspoon lang po ang ginamit ko. And then, maglalagay tayo ng mangga. Hatiin lang po natin ito kasi panglalagay natin sa toppings itong matitira. Ayan, panglalagay natin sa toppings ito. Kaya, nahati na natin. Pagkatapos, isang flavor naman po. Ito ay ang ating strawberry flavor. Ayan, strawberry flavor po. Ayan. Ang mas masarap o mas malasang lasa, 1½ teaspoon mga kawaray ang ilagay kong pang flavor. Ayan po siya. 1½ teaspoon. And then, syempre, maglalagay ako dito ng cheese para mas masarap. Maghalo ang kanyang tamis-alat. Naglagay po ako ng cheese. Ayan. Asay ulit natin. At ito namang pinaka-last natin ay ubi flavor. Ayan. Ganun din po ang process nito. 1 teaspoon lang din, 1½ teaspoon po. And then, maglalagay po ako ng cheese. Ayan, cheese. Yung iba, ititira natin kasi maglalagay tayo sa toppings ng ating ginawang ice cream. So, and then, ipiprepare na natin yung lalagay na natin sa ating cup. Itong cup, ang size nito ay 3.5 mga kawaray ang size nito. Ayan. Magsisimula tayo sa ubi flavor. Ayan po siya. Ang ubi natin na may cheese. Naman natin ang ating strawberry flavor.
Ayan, nakagawa po tayo ng 45 pieces o 46 pieces po. Ito, maglalagay pa tayo ng toppings dito sa ating mango ice cream. Ayan. Lalagyan pa talaga natin yan ng toppings para mas masarap. Mas maraming mangga, mas masarap ang ating ice cream, mga kawaray. Then, titikman natin to overnight. Ayan. Kung ano nga ba ang lasa ng ating ice cream. Pagkatapos natin ilagay yung toppings ng ating mangga, maglalagay naman tayo ng toppings ng ating cheese. Ayan. Ang ating homemade ice cream na affordable po ito. Itong ating ingredients ay pang-probinsya. Ayan. Wala tayong Nestle na ginamit. Pang-probinsya lang po ito. Kasi alam ko, may nanonood na mga taga-ibang lugar, taga-probinsya, sa liblib na lugar, na wala silang mabibilhan ng mga ingredients. At alam ko, nyug ang mayroon sila. Kaya ang ginamit kong ingredients dito ay gata. Ayan. At madali ang paggawa nitong ating ice cream. Pana po natin. Tapos na po natin takpan itong ating ginawang ice cream. And then ngayon, mga kawaray, ilalagay na po natin ito sa freezer. Hintay po tayo mga 2 hours or 3 hours. Then, titikman po natin ang ating ginawang ice cream. Ayan, tikiman time na, mga kawaray. Tikman na natin itong flavor na ubi flavor. Ang harap niya kasi may cheese siya. Talagang aga yung tamis at saka yung parang pagka-cheese ay parang alat ng ating ice cream. Sobrang sarap, mga kawaray. Ang sarap. Para naman sa ating strawberry, tikman din natin. Ayan. Ang ice cream kong homemade ice cream natin. Tama lang yung ano niya. Yung tamis ng ating ice cream. Tsaka, strawberry na may cheese. Saktong-sakto lang talaga yung lasa niya. Tsaka, ang sarap talaga. The best. Ang sarap talaga, promise. Ang sarap na talaga. The best talaga yung sarap niya. Sobrang sarap ng ice cream na to. Talaga naman. Lalong-lalo na itong ating mangga. Wala akong masabi sa sarap niya. Ito, mga kawaray, pwede nyo itong ibenta ng 15 pesos. Bali ang nagastos ko dito ay nasa 300. At pag ibenta natin to ng 15 pesos, meron tayong 690, ganyan. Medyo malaki na din po yung tutubuin natin dito. Mga kawaray, the best talaga, ang sarap niyan. Hindi magsisisi o ang bibili nito, as in babalik at babalik po ito. The best talaga yung yung ubi flavor na may cheese. Ang sarap talaga, promise. Hanggang sa susunod, mga kawaray, at sana nagustuhan at natutunan nyo kung paano ako gumawa ng homemade ice cream. Ayan. Ang sarap.
Kung natitikman nyo yung ano ko, yung... Kung nagawa nyo na mga kawaray yung ube turon ko, kung ano ang lasa nun, medyo kasing lasa nitong ice cream natin. Parang ginawa nating ice cream ang ube turon dahil may cheese tip po ba? Ang sarap, the best. The best talaga mga kawaray, promise. Parang gusto ko nang ubusin, as in. Kung wala kayong kasaba flour, pwede pong cornstarch. Ayan. Kung wala sa inyong kasaba flour, pwede pong cornstarch. Hanggang dito na lang mga kawaray. God bless po sa ating lahat. At sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe sa akin, subscribe nyo po ang aking channel at madami kayong matututunan dito. Nandito na yung pagbe-bake, pagde-design ng mga cake. Hanggang sa susunod mga kawaray, at baka maubos ko pa itong aking ginawang homemade ice cream. Thank you po and God bless sa ating lahat.